Kapatid, hindi lahat ng mayaman ay totoo talagang mayaman. Hindi lahat ng matagumpay ay totoo talagang matagumpay. Maaaring sa tingin ng tao siya ay mayaman dahil marami siyang pera, marami siyang ari-arian, marami siyang bahay, may magagarang sasakyan. Ang tunay na matagumpay ay yung merong relasyon sa Panginoon. Ang tunay na mayaman ay wala sa dami ng ari-arian. Kapatid, kahit gaano ka pa kayaman, kapag wala kang relasyon sa Panginoon, ang tingin sa iyo ng Diyos ay dukha pa rin. Dahil ang tunay na kayamanan ay wala sa dami ng ari-arian. Ang tunay na kayamanan ang yung meron kang relasyon sa Panginoon. Amen. Kahit gaano pa karami ang iyong kayamanan, marami kang mga ari-arian, kung wala kang relasyon sa Panginoon, ikaw ay dukha pa rin sa paningin niya. Merong isang kwento sa Bible na isang mayamang hangal. Ang title sa Biblia yan. Matatagpuan sa Lucas 12 verse 13 to 21. Ayan, basahin ko muna. Sabi niya, at pagkatapos sinalaysay ni Jesus ang talinghagang ito. Ang bukirin ng isang mayaman ay umani ng sagana. Kaya't nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong malaki, mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian at sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lamang ako, kakain, iinom, at magsasaya. Ngunit sinabi sa kaniya ng Diyos, hangal, sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kaninong mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasapitin na nagtitipon ng kayamanan para sa sarili. Ngunit, dukha naman sa paningin ng Diyos. Kahit ang sagana na ng buhay niya, dahil wala siyang relasyon sa Panginoon at nag-iipon siya sa kanyang sarili lamang, siya ay dukha sa paningin ng Diyos. Ang tunay, kapatid, ang tunay na kayamanan ay wala sa dami ng ari-arian, kundi sa katayuan ng puso at espiritu sa harap ng Diyos. Ang tunay na kayamanan ay kapag may relasyon ka sa Diyos. So, God bless everyone. Bye-bye.